May tanong si DRF, and he says, Kuya Kim, I'm planning to get a tattoo. One thing na pumipigil sa akin is yung nakasulat sa Bible. I know you have tattoos, and what are your thoughts? Napakaraming tattoo ni Kuya Kim, and I'll tell you about these tattoos later. But ano ba itong Bible verse na sinasabi about tattoos na pinagpabawal daw ito? This is from the book of Leviticus in the Old Testament, the third book of the Bible, no? At itong Levitical law, itong book of Leviticus, these were laws that are very strict, that were laid down by Moses because hindi pa dumarating si Kristo. And everyone, not only the Israelites, but the whole humankind, was condemned to die. So therefore, the laws had to be so strict for us to be able to be with God. Ano ba itong Bible verse na ito? Leviticus 19:29 or 28. Do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. So it's very clear. But we are not to take the book of Leviticus literally. Why? Because dumating na si Jesus Christ. And Jesus Christ was the fulfillment of the law. Ano man ang mga pagkukulang natin noong unang panahon, bago siya dumating, our guilt, our sin, was washed away by His blood on the cross. So we do not have to follow these laws literally anymore. Because if we do, if we look at verse 27, do not cut the hair at the sides of your head. Ibig sabihin, bawal magpatilya kung susundin natin ang book of Leviticus. Diba? So, ang tattoo ay pinapayagan depende if it glorifies God. Now, how does a tattoo glorify God? Kung ang tattoo mo, ang mga nakasulat sa kapastusan, kung ang mga tattoo mo nakasulat sa mga occult symbols, mga satanic symbols, you are not glorifying God. But if your tattoos are there because they inspire you, like my tattoos and other people's tattoos that I know, then there's nothing wrong with it. Actually, mga tattoo ko nasa mga lugar na nakikita ko, nasa mga braso ko. These are Bible verses. These are names of my kids, the names of my families, different dates that inspire me. And whenever I look at my tattoos, I say, God, you are a good God. Kaawa-awa ang taong mapapaniwala ng taong ito at kaawa-awa ang paniniwala ng taong ito. Ako din naman ay merong tattoo. Pero yan ay nung ako ay wala pa sa Panginoon. Hindi pa ako nakakaunawa ng salita ng Panginoon. Pero hindi nangangahulugan na kahit na ikaw ay Kristiyano at mananampalataya na ay pwede pa rin magpatato. Yan ang problema. Para lang maipilit ang kagustuhan, pipilit i-justify ang sarili, babaluktutin ang mga bersikulo para lang sa pangsariling kapakanan. Ito ang tatandaan nyo, hindi porket sikat at artista yung pinapanood nyo, tama na ang mga pinagsasabi niyan. May napanood akong video niya ni Kuya Kim na siya ay nag-testify na siya ay ligtas at alam niya kung saan pupunta ang kanyang kaluluwa pag dumating na ang kanyang takdang araw. At nung time na yon, wala pa yung mga tatong pinapakita niya kanina. So lately lang nangyari ang mga yan. Dalawa lang yan mga kapatid. Pwedeng siya ay professing lang o di kaya naman siya ay nagiging karnal. Karnal means ikaw ay believer, ikaw ay mananampalataya pero bumabalik ka na naman sa mundo. Sa mga takbo at galaw ng sanlibutan. Sikat ka, artista ka, pero gagamitin mo pa yung kasikatan mo para lang mag-create ng confusion sa mga tao. Para lang ma-justify mo yung sarili mong kagustuhan at hindi naman talaga kalooban ng Diyos. Yan yung mga pangsariling kapakanan lamang ang iniisip. For God is not the author of confusion but of peace, as in all churches of the saints. Ito ang tatandaan nyo mga kapatid. Ang Diyos ay hindi may akda ng kalituhan para sa ating mga mananampalataya. Yes, totoo naman, si Jesus Christ ang fulfillment ng law. Pero bakit nga ba? Dahil ito ang katotohanan, wala sa mga tao ang makasunod sa lahat ng law ng Diyos ng mga palatuntunan ng ating Panginoon ni yung 10 Commandments ay hindi kayang maperfect ng tao. Dahil tayo ay likas na makasalanan at hindi tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. Lagi tayong bitin, hindi tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Dahil tayo ay likas na makasalanan. Kung maalala nyo sa Old Testament, pag sila ay nagbibigay ng offering ng sacrifice, yan ang pinipili nila na mga hayop ay yung may mga walang sugat, malinis. Ganon din po ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung sinakripisyo para sa ating mga kasalanan na walang kasalanan at hindi nagkasala. Sa kadahilanan ngang hindi natin kayang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos ay gumawa pa rin siya ng paraan para magkaroon tayo ng koneksyon sa Kanya. At yun, ang paghahandog sa ating Panginoong Hesukristo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil siya
yung perfect sacrifice para sa atin. Dahil ikaw at ako, hindi mo kayang bayaran ang kasalanan mo at hindi mo kayang malinis ang sarili mo sa Panginoon sa harapan ng Diyos. Kaya ka lang naman naging righteous sa harapan ng Diyos ay dahil yan sa pagtanggap mo sa Panginoong Hesukristo at hindi yan sa iyong sarili. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Yan yung nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo na nakaranas din ng maraming temptation pero hindi nagkasala. Kaya't siya lamang yung worthy para maging handog para sa ating mga kasalanan. Kaya yan tinawag na fulfillment of all law, kasi si Jesus Christ lang ang nakagawa niyan at walang isang tao bukod sa kanya ang nakagawa niyan. Now, hindi porket tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo ay hindi ka na magpa-practice ng holiness o ng kabanalan sa iyong sarili. Yes, we are righteous in the sight of God because of the Lord Jesus Christ. At yan ay hindi sa ating sarili. Yes, nilinis at pinalaya na tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga kasalanan, pero hindi nangangahulugan ay gagawin mo na lang lahat ng makaka-please sa iyong sarili at lalayo ka na sa palatuntunan ng Diyos. Gagawa ka ng mga commandments ng Diyos dahil mahal mo siya. Hindi ka gagawa ng commandments ng Diyos dahil lang para lang makaabot ka sa kaluwalhatian niya. Dahil nga si Jesus Christ ang fulfillment ng law at siya ang ating tinanggap nung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Binasa mo yung Leviticus chapter 19 verse 27. Bakit hindi mo binasa yung verse 29 kung yan pala ang nasa isip mo? Kung yan pala ang paniniwala mo na hindi na kailangan sundin at gawin ang mga nakasulat dyan. Sinabi mo yung sa patilya. O tignan mo itong verse 29. Do not prostitute thy daughter to cause her to be a whore, lest the land fall toward them, and the land become full of wickedness. So okay lang pagdating dyan na yung anak mong babae, ikaw pa yung maghihikayat sa kanya na maging prostitute. Dahil hindi na natin kailangan sumunod sa law dahil yan naman talaga ay para sa mga Israelites. So okay lang na gawin yung mga ganyang bagay. Dahil meron na tayong tinanggap na Panginoong Hesukristo na siya yung nag-fulfill ng law. Yan ang problema. Pag namimili ka lang ng bersikulong gagamitin mo, hindi mo pa dinama yung nasa baba ng konti. Now, sa ganyang logic pa lang, nagke-create ka na ng confusion sa mga pinagsasasabi mo. Tapos sasabihin mo pa na okay lang basta ang ilalagay mo yung mga quoted verse, basta patungkol sa Biblia, maluluwalhati ang Panginoon. Sige nga, maghanap ka nga ng bersikulong tama yung pinagsasasabi mo. Tingin mo talaga maluluwalhati ang Diyos sa ginagawa mong ganyan at mang-iimpluwensya ka pa sa karamihan, lalo pa sa mga bagong Kristiyano lamang. Paano kung magpatatuy ang mga yan bigla? At dahil na-confuse sa mga pinagsasabi mo, tingin mo talaga maluluwalhati ang Diyos sa mga ganyan? What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Ang ating pong mga katawan ay templo ng banal na spirito simula nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ito ay hindi na sa ating sarili para gawin ang lahat na mapiplease tayo sa ating sarili. Para gawin ang lahat ng nasa natin sa mundong ito. Hindi na po mga kapatid. Bakit? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ito ang pakatandaan nyo mga kapatid. Tayo ay binili sa halaga at hindi birong halaga yung pinambili sa atin. Yan ay ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo na tumagas doon sa krus ng Kalbaryo, nagsakripisyo para sa atin, pinahirapan, kinutya, para lang ikaw at ako sa ating mga kasalanan ay malinis at maligtas. Tapos ganyan lang yung gagawin natin, patuloy natin dudumihan at dudungisan ng ating sarili pagkatapos nating malaman ng katotohanan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, mag-ingat kayo sa inyong lahat na napapakinggan dahil hindi lahat na naririnig nyo kahit pa yan ay sikat, influencer, artista ay magiging totoo. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Kung talagang ikaw ay nasa Panginoong Hesukristo na, meron niyang kabaguhan sa buhay mo. Yung mga dating ginagawa at nakasanayan mo ay mawawala na yan. Dapat hindi mo na yan ginagawa. Dahil kung ikaw ay nananatili pa rin sa ganyan, nananatili ka pa rin sa mga makamundong bagay at gawain, mag-isip-isip ka na kaibigan kung talaga bang ikaw ay ligtas. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Marami pong salamat. And God bless you all.